Hindi, sandali. Ito nga matindi dyan eh. Bakit ang tinanong nyo yung presidente? Tanga ba kayo media? Dapat ang tinanong nyo si Speaker. Speaker, bakit blanco daw to? Sabi ni Duterte. Yun ang dapat yung tinanong. O kaya si Senate President. Kasi silang dalawa yung BICAM yun eh. Yung pinaka-ibabaw na nun, si Senate President at saka si Speaker. Blanco daw to. Totoo ba ito? Bakit ang inaano niyo yung presidente? O, di ba? Bakit? Hindi nila gagawin yung banat bite. Hindi nila kayang tanungin si Speaker. Alam naman natin yan. Alam natin kung ano yan. So, alam natin yung kwentuhan na yan. So bakit di matanong ng media ang Speaker? Eh, bata siguro sila ni Speaker. Hindi sila sunod-sunuran sa presidente. Si Speaker sila sunod-sunuran. Lulubog siya ron eh. Oh, lulubog siya. Ito, i-ano ko lang ito, i-emphasize lang natin ng maigi ito. Alam nyo, itong pangyayari sa budget na ito, talagang isang iskandalo para sa ating bayan dahil talagang apektado dito yung mga ordinaryong Pilipino. At kung papansinin nyo, ginawa ito before the election. Ibig sabihin, meron talagang problema. Ang ganda nga nung tinanong namin si Secretary Gonzales, yung tumatakbong senador, di ba? Yung Sunday, sabi niya, ano bang problema sa corruption? It's in the system. Ito yung system na yun. Mantakin mo isipin nyo na maigi to. This logic lang ho ito. Gamitin nyo ng matindi. Inayos ng presidente at saka ng DBM. Inayos din ng Senate at saka ng buong Congress. Binatikos lahat-lahat. Nag-BICAM para talaga may check and balance. Tapos sino magdidesisyon? Yung apat lang na tao. Pantakin mo, anak ng weteng. Bakit pa tayo nag-aksaya ng panahon dito? Pinag-usapan pa natin to. Alam mo, lahat ng departamento talagang tumitigil during budget deliberation. Tumitigil ang serbisyo sa taong bayan dahil sa budget deliberation. Alam ko po yan dahil nung panahon na si Mokay nasa PCO, halos lahat talaga nakapokus sa budget deliberation. Tapos, sino magdi-decide? 4 na tao lang. Yung 4 na tao lang. Sabi nga nila ngayon, sa pagkakataon nito, sabi nga ni Vice President Sara, 2 tao na lang. Baka sa susunod dyan, 1 na lang. Di ba? Ganon kakurap yung sistema natin. Ngayon, ang problema, pag yung presidente ay hindi mabusisi at yung mga nakapaligid ay kakuntsaba nung 4 na yon, sigurado kung magkakaroon ng magic dyan. Kasi mandakin mo, eto lang congressman ka, pinaghirapan niyo yung budget, tapos magbabago lang pala during the printing. Anong gagawin mo? Bakit pa ako attend ng deliberation? Sisip-sip na lang ako kay Speaker. Kaya naman pala, kulang na lang, talagang sip-sipin nyo ang tumbong ni Speaker para lang talaga magkapera kayo. Kasi nga naman, sino ba ang magdi-decide? Speaker. At saka, yung kanyang appropriation, chairman. Tama talaga si Vice President Sara Duterte. Pero eto ang aabangan natin, Banat Bay. Yung twist. Ano ang twist? Kasi may balita ka. Ikwento mo na. Ito ang natin, ang aabangan natin dyan, mga bossing, yung twist. Kasi, syempre, nasukol sila ni PRD. Nasukol sila ni Ungab Walang may reputasyon na magsalita tungkol sa korupsyon kundi si PRD. Kasi alam natin na hindi korap yan na tao. Ngayon, natatandaan natin may napatalsik nang hindi nila namamalayan. Biglang may nalaglag. Masaklap nito baka yung nalaglag gamiting sacrificial lamb at sa kanya isisi lahat ng ito. Naku po, sir, ingat ka. Sabi nga natin yung karma, yung gaba, dili magsaba. Baka mamaya, eto na. Yung mga gawain nyo, baka mamaya, kinagawa na sa inyo at gagawin sa inyo. Yun, ang delikado rito. Pero hindi yan yun. Sabihin mo na, ikwento mo na. Ayun. Yung nasagap mong balita mula say... Pero ayun, ang balita natin. Hindi, sa atin lang kasi
Ano yan eh? Hindi, Medyo- kasi may medyo nabalita delikado si yan. Boss Dada. Ako na nga magkwento, niya ikwento eh. Nagkakaroon daw ng di umano, allegedly. Barbers, allegedly, alam mo ibig sabihin ng allegedly. Di ba? Meron daw di umanong gulo na nangyayari sa loob ng kamera. Mayroon daw nagalit nung tinanggal si Zaldico. Di ba? Sino ho ba ang nagtanggal? Diretso na natin, yung anak ng presidente. So meron daw girian nangyayari between the Office of the President at Office of the President at ang Kamara, ang Speaker. So, sabi nila, abangan natin, mapapalitan daw. Baka. Oo. Baka may mapalitan na naman. naman. Na ang papalit pa nga daw ay malupit na malapit, as in katabi sa kama. ang papalit sa sa speaker. Abangan niya. Ayan. Aside from the budget, pag-usapan din natin yung mga pagpalit-palit dito sa COMELEC, di ba? So, marami din yan. Ano pa ba pag-uusapan natin dyan? Oo. Napakaraming mga issues. At ito nga, just recently, merong sagot. Actually, ang Malacanang doon sa naganap na statement ni Congressman Ungab, ni Senator Yabol Vic Rodriguez at ni dating Presidente PRRD or dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Patungkol ito doon sa mga blanco daw dyan sa BICAM Committee, Banat Bay. Paki-explain mo nga, saan nagkaroon ng pagkakamali dito? Kasi parang merong miscommunication eh. Parang hindi yata naintindihan nung administration yung stand, yung mismong vlog. Hindi ko alam kung pinanood ba nila buo yung vlog na yon or baka nakinig lang sila kung kani-kanino. Banat Bay? Kasi pero ano natin ito, lalaliman po natin yan sa upload natin na video, pero bigyan ko na ho kayo ng summary. Kasi kailangan ho natin maintindihan kung paano ho ba binabalangkas ang budget ng ating bayan. Okay? Sisimulan ko ho, may format ho ito, napaka-importante ho ng format na ito para maintindihan ho natin kung bakit nagkaroon ng misunderstanding at the same time, pananadya ba para magkaroon talaga ng kontrobersiya. Ganito, nagsisimula ang budget. Mula sa Office of the President through DBM, inaayos nila yung budget. In total. Oo, total budget ng buong taon. Aayusin nila yan. Pagkaayos nila yan, isasubmit nila yan sa legislative branch, sa Senate at sa Kamara. Anong gagawin ng Senado at ang Kamara? Bubusisiin ito. Hindi dadagdagan, ha? Hindi ho babawasan. Bubusisiin lang. Tatanungin lang yung mga departamento, ano ba paano nyo ba gagamitin ito? Sa madaling salita, check and balance lang ang legislative branch. Hindi po sila ang gumagawa ng budget. Iba ho kasi nangyari ngayon. Parang sila ang gumagawa ng budget. Pagkatapos i-discuss sa Senate, pagkatapos i-discuss sa Kamara, magsasama na sila. Ang tawag dyan, BICAM. Pag pinag-usapan na sa BICAM, yung tapatan, nakikita niyo yun, di ba? Senators at saka congressmen, yan, sapatan sila, ay naayos na natin kung paano tayo kikita. Ganon. Di ba? Ganun na pinag-usapan nila eh. After nun, BICAM na yon, pupunta yun sa smaller unit. Sino yon? Yung Senate President at saka yung kanyang finance at saka speaker sa Congress naman at saka yung kanyang balalay na nagkataon si Zaldico yon. So, apat na lang sila. Kaya nga, sinasabi ni VP Sara Duterte, bakit pa tayo nag-uusap-usap dito? Pagdating naman dun sa small unit na yon, sila rin naman na magde-decide. So, ganun ang nangyayari. Pagtapos noon, okay, ngayon, isasubmit ito. Saan? Sa printing. Printing. Ayan, napaka-importante nito. Okay? Sa printing po, para i-print yan, tapos pipirmahan ng presidente. So saan ngayon yung sinasabi ni PRRD at saka ni Congressman Ungab na blanco? Nangyari po yung blanco doon sa
maliit na unit after BICAM. Sino yon? Yung 4 na yon at saka yung mismong BICAM. So sa madaling salita, sabi nila Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, bakit blanco yan at bakit nyo pinirmahan yan? Sa BICAM yan. Nangyari. Okay? Ngayon, tama rin si BBM. Tama rin siya sa sinabi niyang walang blanco. Yes. Kasi dilagyan bago mag-print. Nagigets nyo? Blanco doon sa BICAM, in between BICAM and the printing, diyan ngayon Nagkamilagro. nagmilagro. Ang tanong, okay? Ito bang milagro na ito? Kanino nangyayari yan? Sino ba yan nagpiprint na yan? Printing press lang ba yan? Ang nagpiprint po niyan, walang iba kung hindi Si rin Mister. nandoon sa ano? Congress. Si Mr. Sa House. Speaker. Okay? Nasa House din. Secretariat din. So sa madaling salita mga kababayan, diyan naging himala yung BICAM at yung kung sino man yung nagpiprint. Bakit to? Nangyari na po yan ng ilang beses sa mga ibang congressman noong unang-unang panahon pa. Meron silang budget, pagdating doon sa printing, nababago. Diyan nagkakaroon ng himala. Sabi nga naandyan ang talagang makapangyarihang himala na parang nagtataka nga yung ibang mga congressman, ba't pa tayo nagkwekwentuhan dito? Tapos mga senador, mga congressman, bakit pa nila binabalangkas yung budget? Ganun din naman pala mangyayari. Babaguhin din naman pala. Ang pangit lang dito sa nagkataong pinakakurap na budget ng Pilipinas, dito, blanco. Literal na blanco, so merong naglagay bago i-print. So, tama din yung sagot ni BBM na Hindi blanco. hindi blanco yung yung na-print. Oo. Tama ho yun. Ang mali, yung nagtanong. Sino? Media. Media. Nako po, yan na Ang naman. nagtanong kasi, ganito. Sabi ni PRRD, blanco daw yung pinirmahan mo. Walang sinabi si PRRD, panoorin yung paulit-ulit, walang sinabi si PRRD na blanco yung pinirmahan ni BBM. Ang sinabi niya, blanco doon sa BICAM. So naturalmente, itong presidente, ang sasagot niya, sandali, wala namang blanco Kasi yun yung tanong eh. Oo, yun ang tanong, di ba? So sasabihin niya, sinungaling ka, Duterte? Kasi nga, iba yung tanong. Ang problema kasi, sana lang, mawalang galang na po, Pangulong Marcos, sana, bago kayo sumagot, sinigurado nyo muna yung tanong dahil mga ulul talaga ang mga media. Para talaga magkaroon ng controversial. Ayan ang linaw-nilaw, BICAM, wala akong sinabing ang presidente na si Pangulong Duterte na yung presidente ang pumirma. So talaga magkakaroon ng misunderstanding dyan. Ngayon, alam nyo kung anong palalabasin. Nakikita ko na kagad palalabasin ngayon doon sa mga nagbabayad sa media na palalabasin na peke o fake news peddler si Pangulong Duterte. Nakukuha nyo na? Meron talagang demonyo na kumukumpas diyan sa mga media para palabasin fake news si Congressman Ungab, fake news si Atty. Vic, fake news si Pangulong Duterte. But in reality, both of them are correct. Tama naman blanco yung BICAM. Tama rin na meron ng numero yung printed. Yung pinirmahan. Oo. Naintindihan natin, ganun ang system na nangyari. Ngayon, kayo ang humusga. Sino yung demonyong kumukumpas dyan? Sino ang naglagay ng mga sulat-sulat dyan? Nag-fill in the blanks. Ano sa tingin mo, Coach Oli? Ang ganda po ng paliwanag ni Banat Bay. Salamat at naintindihan nating mabuti. Pakiulit nga. hindi ko naintindihan Hindi. Pero ito lang sa akin. Itong issue ko dito May nagkamali. May gusto silang ipalusot. Meron silang gustong ipalusot. Kaya yung statement ni PRRD na kung sa opisina ko yan nangyari, di ko maalala kung ang pagkasabi niya ay kung sa opisina ko yan nangyari, pinagsasampal ko yan, di ko maalala yung kadugtong. Basta one thing for sure, sinabi niya, kung sa opisina ko yan nangyari. Yun ang importante. Dapat ngayon, andyan na tayo sa issue na yan. Definitely,
merong pagkakamali. At definitely, merong lulusot. It means, merong gustong magnakaw. Kaya nga pinalulusot nila yung budget na yan, na blanco. Dapat may managot. Kung kasalanan man yan, kung nino o hindi, dapat gumalaw ang Pangulo. Kung hindi niya yung kasalanan, merong malintikan dyan. Kasi nga, being the head, being the leader, the president of the state, hindi po pwedeng hahayaan mo lang yan eh. Hindi natin masisisi na katulad nito sinabi ni Banat Bay, hindi nila trabaho yan. Tandaan po natin, yung trabaho nga ng COA, ginagawa nila, nag-o-audit sila. Diba? Yan nga ang reklamo nila Marcoleta, nagiging auditor na itong ating Kamara. Itong Quadcom, nag-aastang COA. So talagang definitely, gagawin nila yan. Ang nakakatakot dito, no? Kung nagkakaroon ng doktoran sa printing, bagamat ito ibang halimbawa at ibang opisina, pero kung nagagawa nilang kontrolin itong mga to, paano kung makontrol nila yang dyan sa COMELEC, yung bilangan sa botohan? I mean, hindi natin pinagbibintangan ng COMELEC, pero it means may gumagalaw talaga dyan demonyo. May nagkakadoktoran. Ilan pa ang dodoktorin nila dyan? Ilan pa yung ipalulusot nila dyan? Yun po yung usapin dito eh. And definitely, sabi ko nga doon sa aking vlog, tuloy-tuloy ako mag-iingay until merong managot dyan sa kalokohan na yan.